Yun naman pala, lomo encacahwatado. Tama ba? Okay, so this is Tony Lizard once again, and ngayon pag-uusapan natin kare-kare. Yes, pag-uusapan natin ng kare-kare. Yung isa sa mga iconic Philippine ulam, so to speak. Ano nga ba ang kare-kare? It is basically meat with peanut sauce and veggies. Yun na yun. Pero ang history niyan ang dami. Actually, naglalaban-laban sila. Apat ang actually history niyan . Oh ha? Hindi nyo alam yun ha? Yan. Yung apat na yun goes way back. Okay, one is the pre-colonial, then Spanish era, then British colony. Nung naging British colony tayo. Hindi nyo alam yun ha? Naging British colony tayo for a small period of time at sa Manila lang. hindi na lumawak. And then yung modern na na history ng kare-kare na galing na naman sa Pampanga. Ano ba meron dyan sa Pampanga? Lahat ng ulam galing dyan. Okay. Sige, simulan na natin. Nung pre-colonial era nung kare-kare, it has been said that ang mga Southern Malays or yung mga nakatira sa South mahilig sa paggawa ng stew. So, yung basically ang stew, boiled meat lang yan . So, hinahaluan nila ng mga iba-ibang ingredients para magkaroon ng sariling flavor, kumbaga. So, isa dyan, gumagamit sila ng mga iba't ibang klaseng spices. Isa sa mga spices doon, sabihin natin yung peanuts. Yung pinowder na peanuts. Yan, ginagamit nilang parang spice yan. So, yon hinahalo nila sa meat para maging stew. So, yun ang pinakaunang origin ng kare-kare. Okay, yung pangalawa naman is nung naging colony tayo ng Spain. Yes. So nung naging colony tayo ng Spain, nagkaroon ng trade, yung tinatawag na galleon trade. Kumbaga, nagta-trade tayo sa mga iba't ibang bansang yon. Isa na dyan is yung Mexico. So, sa Mexico, meron silang putahe or meron silang dish na kung tawagin Lomo encacahwatado. Ano raw? Lomo encacahwatado. Yun naman pala, lomo encacahwatado. Tama ba? Tama ba dinig ko? Anyways, yon actually ang lomo encacahwatado is primarily meat with peanut sauce and with chili and tomatoes. Ano kaya lasa nun? Parang naman masarap, di ba? Parang, okay, so, nandun yung mga spices na Mexican spices. So, yung talagang ginagamit ng mga Chicanos. So, yon ang pangalawang history ng kare-kare. Okay, ang pangatlong history ng kare-kare, yung sinasabi ko sa iyo nung naging part tayo ng British colony na panandalian lang. Okay, so nung naging part tayo ng British colony, may mga naging immigrants dito na mga Indiano. And most of them nag-settle down dito sa Cainta. Yes, sa part ng Cainta. Actually, if I'm not mistaken, ang tawag sa kanila nung time na yon mga Sepoy. So, yeah. So, kaya makikita mo halos mga mukhang mga Indiano. Yan, that's because most of them nagsettle sa Cainta. Yung mga Indians dito na nagsettle down sila rito, syempre sanay sila sa food nila, di ba? Yung mga ginagamit nilang mga ingredients
let's just say na hindi talaga readily available. So, napilitan sila na gamitin ang mga local ingredients katulad ng peanuts or yung mga mani na gagawing powder. Yung sinabi ko, parang ginagawa ng mga Southern Malays na pinapowderize nila and then ginagawa nilang parang spice yon. Parang alternative to curry powder. So, yun, di ba? Curry. Yan. Parang kare-kare. Curry. So, yun ang pangatlong history ng kare-kare. Pero ngayon, ang kare-kare naman talaga kung i-Englishin mo, ang tawag nila oxtail stew in peanut sauce. Pero oxtail is relative to beef, 'di ba? So doon maka-cancel out yung sinasabi nating nanggaling sa kainta because hindi kumakain talaga ng beef ang mga Indiano, which goes to our fourth and parang inangkinan naman ng mga taga Pampanga. Yes, so yon sa Pampanga galing ang kare-kare. Okay, for number one reason kung bakit nanggaling ang kare-kare sa Pampanga is meron ang Pampanga kasi may tinatawag silang luto na may atsuete. Okay? So, gawa sa atsuete yung mga pagkain nila. And they call it curry. O, di ba? Curry. So, ayun. No, di ba? Lapit. Kare-kare. Curry. Okay. So, yun ang isa sa mga talagang malaking impact sa history ng kare-kare kung bakit sa Pampanga galing ang kare-kare. Primarily because ang Pampanga is the first province na nung na-conquer tayo ng Spain or naging colony tayo ng Spain, siya yung pinakaunang province. Most of the friars prefer mga Kapampangan as yung head chef nila. O, di ba? May preference pa. Yun. So, magaling, kumbaga, nagkaroon ng reputasyon even then ang mga Pampanggenyos na magaling talaga sila magluto. So, throughout the generations, napasa-pasa yung mga, sabihin natin expertise nila sa mga relatives or sa mga anak-anak nila. Napasa yung mga expertise ng kanilang pagluluto. So, yeah. So, isa sa mga talagang strong contender yan na ang Kapampangan ang nakaimbento ng kare-kare. At yun ang sabi nila. Pero nevertheless, masarap talaga ang kare-kare. So yeah, yun na yun. Kakagutom.